Gumulantang sa buong sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang tsunami na tatangay sa buong Malacanang ngayong gabi. Sa isang nakapanghihilakbot na ulat na pilit na ibinabaon sa limot, huling-huli sa kamera ang mga misteryosong kaganapan sa loob ng palasyo na nagpapatunay di umano sa hindi na maitatagong kalagayan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo habang ang mga itim na sasakyan ay nagkakaripas ng takbo sa gitna ng madilim na gabi upang itago ang katotohanang ang lider ng bansa ay hindi na raw makikita sa publiko, habang ang mga selyadong pader ay naglalaway sa takot sa banta ng isang malaking pagbabago. Dahil sa nakakangilong kaganapang ito, umalingaw-ngaw na ang balitang ang Vice-Presidente na si Sara Duterte ay nakahanda na at nakatayo na sa pintuan ng kapangyarihan upang tuluyang pamunuan ng buong republika bilang bagong Pangulo. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong opisina, tila binabalot na ng kaba ang mga pasilyo ng kapangyarihan habang ang agila ng Davao ay sinasabing naghahanda na para sa isang biglaang proklamasyon na tatapos sa lamat ng kasalukuyang sistema. Ang bawat segundo ng pag-aalingangan ay nagsisilbing pako sa kabaong ng lumang administrasyon habang ang mga matataas na opisyal ay nagkakandara na sa paglipat ng panig sa harap ng bagong puwersang walang sinasanto at walang kinatatakutan. Ito na nga ba ang huling kabanata ng isang matikas na paghahari o ang simula ng isang madugong labanan sa kapangyarihan kung saan wala ng sino mang itatangi sa lupit ng tadhana? Wala nang kukurap at wala nang bibitiw dahil ang bawat segundo ay tila isang dekada ng paghihintay kung kailan tuluyang aamin ang pamahalaan sa nakapanlulumong kaganapang ito na ngayon ay bulgar na sa buong sansinukob. Pangag maliban sa kapwa niya magnanakaw. Pag-uusapan natin yan. But before tayo magtuloy-tuloy ng ating komento, ito po yung nangyari sa kapapasok pa lang. So, nagkaroon ng, nung nasa Austria pa lang ako, pinag-uusapan na yan ng ating mga DDS supporters, ng ating mga supporter ng bayan, na magkakaroon talaga ng event sa birthday ni not birthday, sa anniversary ng pagkidnap kay PRRD para pagpapakita ng suporta. Actually, I was invited sa UK nila June, so hindi lang ako talaga available. Tsaka, tignan nyo ngayon, may gera, may kaguluhan. Nagpasalamat nga ako at nakabalik kami ng Amerika dahil you'll never know, ma-miss ng kalaban, yung replanong sinasakyan or something like that. So, mas maganda na yung nag-iingat tayo. So, kahit gustuhin ko man, although meron akong plano dapat, to be there sa birthday ni PRRD kasi last year, nandiyan kami. Pero sabi ko, for our safety, hindi natin masabi dahil tuloy-tuloy ang digmaan ngayon. Tignan muna natin kung ano yung situation. But now, going back, sa Austria, pinlano na to nila spokes at ang ating mga palangga dyan na magkaroon ng peaceful rally, mga kantahan doon sa Vienna. So, ang nangyari, may lumusob. At the fact na ito'y matandang uugod-ugod. So, bago na tayo magkomento, pero alam ko yung backstory nito. Tingnan muna natin ito, ang kanilang peaceful rally habang nagsasalita doon, sila spokes, ang ating mga kaibigan doon, na Marcos magnanakaw, mag-resign ka na. Yun, the usual thing na mayroong talumpati. Okay, listen to this. Dito makikita mo kung gaano ka bangag ang supporter ng bangag at ng mga makakaliwang grupo o mga dilon kasi magkakasama na sila. Hindi natin alam, baka inutusan ito ni Trillanes, pero tignan natin. So, stop natin dyan. Yung babae na yan, matandang yan, okay? Unang-una, walang pinagkatandaan. Ilan lang sila eh. Ang ginawa nila dyan, yung dinuduro niya, gusto niyang lusubin si Spokes Harry Roque. Gustong manakit ng ulol na ito. Okay? So, buti na lang, mga kababayan, ang gagaling ng ating mga DDS Austria. Okay? Ang gagaling talagang palaban. Si Jovi ito tingnan mo. Hey! Stop! Stop!
tinulak siya. Tinulak. Kaya mo ha, balik natin yung tulak. Dali, tulak natin. Ibalik natin. Ano ni Spock? Stop! Stop! Basura! Stop! Hindi ka inaano ni Spock. Okay, sabi ng kaibigan, kilala ko lahat yung halos nagsasalta dyan. Sabi ni Aga, hindi ka inaano ni Spokes. Okay? Talagang gusto niyang sugurin si Spokes, Hari. Buti na lang, ayan, ang gagaling ng sila Lolo. Ang Lolo. May noun. May noun. Ayaw pa ngayon, lagi ka ang paglumon. May noun lang, may noun. Ate, tama na, ate. Ate. Ate, tama na. Tama na. Anong pinaglalaban ninyo? Namali ka ng pwesto. Okay, yung nagsabi ng ano pinaglalaban nyo. Ito yung mga bangag supporters. Di ba? Unang-una, bangag talaga. Bakit nila haharangan yung freedom ng ating mga kababayan, nila Spokes, na yung rally na yan. So, tignan natin. Tama na. Buti na lang mababait ang mga DDS. Ayan, Marcos resign. Bakit yung natupit si Spock? Kayo kasi ang totoo. Spock kasi ang pogi mo eh. Sabi ni Aga, si Spokes, kasi ang pogi mo eh. At ang sabi sa atin dyan, kasi nakausap ko yung mga palangga natin dyan, pati daw ako binanggit ng matanda. Yung isa pa, yung si Boljak. Sabi daw na ganon. Sabi ni Aga dyan, ako, kung nagsasalta kayo sa against Maharlika, parang baka pag nakilala mo si Maharlika, magugustuhan mo siya, sabi daw ni Aga, kasi namit nila ako. Ang sabi daw nitong bruhang gurangtot, sabi niya, ay nako, ganyan. Bastos ang bunganga nun. Ite mo sila, bastos daw tayo. Ba't ang ginagawa nila, di ba, pambabastos yan? Anyway, ganun daw ang mga dramahan doon. Yeah, magsayawan na lang kayo. Ate Lina. Inutusan kasi siya na. Video, inutusan. Go. Ate Lina. Diyan lang kayo. Huwag kayong titikit. Buti na lang, pistol Diyan lang talaga. kayo. Plats ninyo yan. Juby, hawag di yan. Plats natin to. Ayun no, yung babae. Bakit pa nagalit? Bakit susugurin si Spock? Ayun sila, nakita niya? Yung mga bayaran. Dieba! At Lina, wag pupunta doon. Ate Ana. Si Sam. Okay. So, explain ko sa inyo yung kwento sa likod niyan. Alright? 'Di ba? So, ang ginawa ng mga yan, mga palangga, mukha talaga silang, mukhang napag-utusan. Kasi talagang nagpo-provoke sila. Para silang mga bayaran na ito, gawin nyo to, pumunta kayo dito sa rally na ito, duruin nyo si Harry Roque, para kunyari, si Harry Roque ay, si Spokes Harry ay mag-init ang ulo, di ba? Maging physical. So, inudyokan, okay? Nang uudyok, o kumbaga, nag-provoke sila, di ba? Nag-instigate sila ng kaguluhan para nga naman si Harry ay ipahamak nila. Okay? Yan yung nakikita natin kasi nakausap natin ng isa sa mga palangga doon bago tayo nag-vlog na talagang planado nila kasi doon po kasi sa Austria, hindi naman ganun, hindi ganun kalaki yung population.
if I will compare dito sa Los Angeles, dito sa Amerika. Doon sa Australia, halos magkakakilala yung mga Pilipino. Okay, halos magkakilala sila. So yung mga matatandang yon, ang report sa akin, nandoon din sila sa nung March 20, nung Feb 21, na meet and greet namin sa Australia, nung nandoon ako. Ang gusto ng mga yan, yung grupo na yan, kumuha ng pagkain doon sa buffet namin. Hinarang din sila doon. Gusto rin nila manggulo doon. Ang sabi ng mga, the same group, na private event to. DDS lang to, hindi kayo pwede sumali sa mga bangag. Yung mga bangag, hindi pwede sumali. So, kaya nga nung time na yon, sabi ko kay Spokes, halika, sabi ko, puntahan natin yung mga Marcos, mga bangag supporter. Kausapin natin, Pilipino sa Pilipino, baka sakaling ma-recruit natin ng magising sila, ng ganyan. Pero during that time, nung nagsabi ako kay Spokes, wala na sila. But going back dito ngayon sa event, mga kababayan, walang matandang ganyan, okay? Na magbibis ng pula, puti, talagang prepared sila para mag-instigate, para mag-provoke. Ang nakikita natin dito at nakikita ng mga tao doon na sila ay posibleng binayaran ng bangag ni Trillanes kasi ang 'di ba kung nakikita niyo sa video kanina, itinulak siya ng isang kasamahan natin na DDS kasi nga pumupunta yung approach niya, yung tuduro niyang ganun, papunta yon kay Spokes. Si Spokes talaga yung target niya. 'Di ba? Kasi kung ikaw na regular ka lang na nakikipaglaban, biglang may tumulak sa iyo, ang una mong babalikan yung tumulak sa iyo, 'di ba? Bakit hindi naman siya tinulak ni Spokes? So nagpupunta daw doon na nagsasalita, hindi lang na-capture yung iba na sinabi doon sa mga kasama natin, pauwiin nyo na yan. Ito nga putang inang ito, sino sila para magsabing pauwiin si Harry Roque? At hindi lang yon. Nagpanggap pa silang biktima. Tumawag sila ng pulis. Alam nyo kung anong sinabi? Na si Spokes, yung lalaki daw na nakasombrero si Spokes, ay nanggugulo. Very NPA, very bangag. So nanggugulo, tinuro daw si Spokes. So may mga pulis po na dumating doon. Pero, hiningan nila ng ID si Spokes, di ba? At yung iba doon, tinanong, di ba, kung anong nangyari. Kahit pa nag-imbestiga sila na gano'n, wala namang kaguluhan. So ang galing mambaliktad. Sila na yung nanggulo, di ba? Sila na yung nanggulo, sila pa ang nagtumawag ng polis. So anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yung mga matatandang yan, baka sabi nga ng mga comment, baka nakatanggap ng baleta. At bakit ka lulusob sa hindi mo event? Okay? Sabi ni Mira Luna, correct mother, nakita talaga namin may lumusob kay Spokes na babae, tapos ang tapang pa. Bugok na yun, akala siguro na uurungan namin sila. Mira, thank you palangga. Yes, sabi ni Sarah PH, gawain yan ng mga komunistang bayaran. Yung ganyan kakatanda, ganyan na yung itsura mo. As ang tapang-tapang mo pa. Hindi ka magtatapang na ganyan kung wala kang backup. Okay? At nakaplano sila. Diretso, duruin si Harry Roque, asarin, inisin, kapag napikon si Harry, kunyari, biglang sinapak ni Harry, ganyan-ganyan, or for what, na-impito or something. So, gagamitin nila against kay Harry. Alam niyo naman na ongoing ang tawag dito, ang asylum application ni Spokes Harry. So, dahil hindi nila mapauwi-uwi si Harry through their mga pananakot na mga red notice, chuchu-chuchu, di ba? Wala naman yan. Hanggang kasi hindi yan sila pinagbigyan ng Interpol. Hindi yan sila, alam ko yan. Yung mga drama nila na may Interpol notice na si Harry, walang Interpol notice. Kasi hindi, dahil pang-abuso ng bangag administration, mga palangga, yung paggamit ng Interpol na yan. So kaya hindi nila mapauwi-uwi si Harry Roque through that channel, illegal channel, gusto nila makipagsabuatan yung Interpol sa kanila. So yun nga yung gumagamit sila ng posibleng gumagamit sila ng eto, duruin nyo, pag sinapa kayo, kakasuhan natin. Kaya nga, di ba, sila yung nanggulo, tapos tumawag ng pulis. So malinaw pa sa sikat ng araw na sabi nga ni Baby,
Dar, mukhang gawain talaga yan ng mga komunista. Okay? Mukha ng Interpol ang mga satanas. Kamukha ng Interpol ang mga satanas na yan, sabi ni Cato B. Baka gustong magkakaso si Attorney Harry Roque para hindi mabigyan ng asylum. Pala nga, yes, exactly my point. Yan talaga ang gusto nilang gawin. Alam mo, napaka-desperado na ng mga taong ito. Pero saludo ako doon kay Aga, talagang inakbay-akbayan pa niya yung buruangan. Kasi sa akin, hindi pa pwede yun. Hindi ako aakbay ng mga demonyo, di ba? So kung nandoon ako, okay, hindi naman ako nanadapak dahil hindi naman ako katulad nilang mamamatay tao. Di ba? So tayo, hanggat makuha natin sa diplomasya, nakukuha natin. Pero the moment tumaas ang kamay mo at papunta sa akin, ibang kwento na yon. Patay kung patay si Palangga. Kahit mamatay ako sa moment na yon, kunyari, dumating, buti na lang hinarangan. Okay? Buti na lang, kasi alam nila the reason why ginagawa nila, kay Spokes Harry yan, kasi alam nila ongoing yung asylum application. Pero ako, kahit hindi ako taga Vienna, yung ginawa, kunyari, dinuro ako ng putang inang matandang yon, palalapitin ko pa siya. Sige, lumapit ka. The moment na dinuro niya ako, pagkatapos nun, 3 na lang ang daliri niya. Okay? Kasi syempre, hindi naman ako nag-a-apply ng asylum, so I will defend myself. Di ba? Na, duduruin ka na, pero, hindi naman nakalapit. Yung mga palangga, yung demonyitang, matandang, hukluban, kay Harry Roque, kasi magagaling. Thank you, mga palangga ko sa Austria. I love you all for, protecting and defending Spokes Harry. Kasi, iba yung case namin ni Harry. Si Spokes, yun nga, nag-asylum seeker siya. Ako, kung nandun ako, hindi. Kaya, ang sasabihin ko dun sa inyo, Ate Lolot, Ate Ana, lahat kayo, Sunny Boy, lahat kayo dyan, Choling, ang sasabihin ko, hayaan mo siya. Papasukin mo siya, okay? Di ba? Papasukin mo siya, palapitin mo siya sa akin. Kung hindi tumumba yung putang inang yan. Kasi, depensahan mo na yung sarili mo eh. Okay? Ngayon, mga kababayan, may video sila, hindi panigan naman. Yun nga, ang sabi daw ng polis, ayaw ito pa pala yung sabi ng polis, na ang kwento nila na may nanggugulo daw, na lalaking nakasombrero. Sinabi na yung pangalan. Tapos nakita naman ng polis, walang nanggugulo. At may nag-message dito sa kaibigan, sa isa sa palangga natin na kumuha ng live video, na kumuha niyan, na pinapadelete daw nila ang video. Kaya randomly may nagpapadelete. Hindi naman namin i-delete yon. So nakita ninyo, kasi hindi nagtagumpay. Diba? Hindi nagtagumpay yung kanilang plano na pag-provoke kay Harry. Okay? Dahil professional yan si Harry. Pero matapang yan. Pero yun nga lang, yun sana, yes, sabi ni J3, iga-gaslight nila si Spokes. Exactly. Gaslighting, instigator, provocateur, kung ano pang mga terminology na ginagawa ng mga ito. Kaya, maingat naman si Harry at saka mabilis talaga yung ating mga palangga doon. Now, mga kababayan, okay, ano ba sabi ko dito? Okay. Mapunta tayo kay Inday Sara kasi connection to. Recently, di ba? Si Inday Sara, yung kanyang anak, ay ginagamit ng mga troll page, mga troll page na yan. Sino ang nasa likod niyan? Okay, here we go. Tignan natin, may bagong balita yata. Ano to? Dali lang. Okay, mamaya na yung scandal. May bago daw scandal. Okay. Anong scandal kaya to? Okay. Recently, may 22 hours ago, mayroon si Inday na pinakita na itong ginagamit, alam niyo, yung mga gumagamit
ng mga pictures ng anak ni Inday Sara, kasi alam ko na naaano kayo dito nabibiktima kayo. Itong political outlook na ito, yung the political outlook. Ang ginagawa ng mga ito, kunyari, nagpo-post ng mga, teka, pakita yung ni Inday. Nagpo-post muna yan ng mga, para kay Digong, para kay PRRD, o para sa mga Duterte. Kunyari, pabor-pabor. So, i-unfollow nyo to. Ay, ayan. Okay, the political outlook, yan ang pangalan. So, pag nakita nyo yan, na nagsishare ng mga fake, i-unfollow nyo yan. Kasi sa mga bangag yan. Okay? Sa mga bangag yan at ginagastosan nila yan. So, sabi nga ni VP Sara dito, 22 hours ago, I condemned the unauthorized use of my minor son's photograph to spread the false information. Hindi ko kailanman ginagamit o ginamit ang aking mga anak sa pagsulong ng aking interes at mahigpit ko silang pinagbabawalan na makisali sa mga usaping politika sa labas ng aming tahanan. Huwag nating hayaang magamit ang mga bata sa pagpapakalat ng fake news sa maruming mundo ng politika ngayon. Ang proteksyon ng kabataan o anak ko man o hindi ay responsibilidad nating lahat. Okay, salamat, sabi ni Inday Sara. So may sinasabi kasi na picture ng anak niya, tapos ang sabi, please take care of my mother, VP Sara. She had dedicate, mali-mali pa, her life for the welfare of the nation, mga ganon. So, ginagawa yan ng mga trolls ni Lisa Tanas. Remember, si Lisa Tanas pa lang, isa sa mga in-expose ko sa inyo, 5 million a month. Okay? 5 million a month ang binabayad sa trolls niya pa lang. How much more ito mga vlogger niyang mga pangit? Okay? Vlogger niyang mga uhugin, katulad ni Bangag, manang-mana sila sa amo nila, uhuging mga adiktos, di ba? So, diyan na pupunta ang pera ng bayan. So, ngayon pa lang, well, although matagal na nilang tinatrabaho si Inday Sara, hindi manalo-nalo ang mga Bangag, ang mga makakaliwang grupo, ang mga dilawan pulahan na sanib pwersa na ngayon, hindi sila manalo-nalo sa social media. So nagre-resort sila sa trolls nila. Ito yun ngayon kasi sobrang lakas ni Inday Sara. Kaya lahat, wala tayong magawa sa ngayon. I mean, may magagawa tayo, labanan natin. Pero hindi natin mapipigilan yung paggagamit nila sa mga anak ni Inday Sara or yung mga negative na, yung mga propaganda nila, black propaganda. Kasi si Lisa Tanas ang nasa likod ng lahat ng mga yan. Ng bangag na yan. Di ba? Sabi ni AJCM, the political outlook ay mimangga po ang admin dyan ng mga alpotera. So yan, follow nyo yan. Kasi kung para yan kay Inday Sara, hindi sila mag-share ng picture ng anak ni Inday Sara in a bad light. Na negative. Right? Na kasinungalingan. Ayan, Inday. So, nakikita na yan ni Inday Sara. And also, ano ba statement ni Inday Sara? Tignan natin to. Maliban pa dyan, okay, ang eksena, asan yung sinabi ni Inday dito? Thank you nga pala sa mga nag-send dito mga links sa akin. Okay, ginugulo talaga nila si Inday Sara. Okay? Ano to? Okay, ano pa ba? Dali. Okay, tapos meron pa si Inday na nung March 10, hindi tayo nakapag-vlog. Meron pa si Inday Sara na inilabas, mga kababayan, na sabi niya, nais nating bigyan ng babala ang publiko hinggil sa kumakalat na mensahe mula sa isang email address na nagpapanggap at nagpapakilala bilang ako o ginagamit ang pangalan ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Nais ko pong linawin ang email address na vicepresidentsara@gmail.com ay hindi ko personal na account at hindi ito konektado sa ating opisina. Hinikayat namin ang lahat na maging magmatyag at tratuhin ng may kaukulang pag-iingat ang anumang mensaheng matatanggap mula sa nasabing email. Huwag magbigay ng mga sensitibong informasyon o tumugon sa anumang hiling na nagmula rito.
ang lahat ng opisyal ng komunikasyon mula sa aking tanggapan ay ipinapadaan lamang sa ating mga beripikadong social media pages at opisyal na email address vp@ovp.gov.ph. Dapat kasi mga palangga, ang legitimate email ng mga government officials ay nagtatapos sa .gov. Okay? Kaso lang, yung mga ulul dyan ng ibang mga senador, hindi sila nagbabayad, okay, ng kanilang mga, subscription to use that, what do you call that? Official. Okay? So ngayon, talagang ito yung gagawin nila. Ano ba yung mga pinost dito? Yun. I hope this means gano'n, ginagamit. Okay, President release urgent appeal. Ano to? Ano yung mini-message sila dito? Dahil lang palangga. Ano ba yung nakasulat dito? Dear Blank, I hope this message find you and your families in mabuting kalusugan at kalagayan. Di ba?